Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang June. Bueno, basahin na natin ang liham ni June di Kuya Peles. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyong mahalawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya ay lagi ko pong inaabangan ang inyong programa para makinig sa inyo. Dahil naaaliw din ako kuya sa mga isinasalal ninyo sa radyo. At may mga napupulot din akong aral sa buhay. Kaya po ako lumiham sa inyo kuya dahil meron din po akong problema. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalan yun. 32 taong gulang at may asawa na po ako. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Saan ba lagi nagpupunta yung asawa mo, ha, John? Ewan ko ba niya sa babaeng yan, Ninay? Minsan yata, ginagabi siya nag-uwi eh. Oo nga po, Nay. Hindi mo ba siya tinatanong kung saan siya nanggagaling? Tinatanong ko naman siya. Oh, anong sabi niya sa'yo? Kasama daw niya yung mga dati niyang kaklase, Nay. Ano naman ang ginagawa nila? Nagtitid daw sila eh. Ano naman ang itinitinda nila? Hindi naman niya sinasabi sa akin, Ninay, kung ano yung tinitinda nila. Ay nako, dapat tanungin mo siya. Baka kung ano na ang itinitinda nila eh. Pinababayaan ko na lang siya, Nay. Kasi pag uwi naman niya, may dala-dala na siya. Dapat tanungin mo siya kung ano ang tinitinda nila. Ay, kapag tinatanong ko siya, nagagalit eh. Paulit-ulit na lang na tinatanong ko siya. Nagagalit. Basta, huwag na lang ko siyang pakialaman. Ay nako John, mahirap yan. Alamin mo kung ano ang itinitinda nila. Mahirap na. Ayan yun ay. Minsan pipilitin ko siya. Kung ano talaga yung sinasabi niya na tinitinda nilang yan. Celia, mag-usap nga tayong dalawa. Oh, ano na naman bang pag-uusapan natin ha? Tungkol na naman ba sa pag-alis ko lagi ng bahay? Ano ba talaga yung tinitinda ninyo ng kaibigan mo? Kahit ano, basta nagbabahay-bahay kami. Hindi ka ba napapagod dyan? Halos araw-araw na lang umaalis ka. Pati yung anak natin halos hindi mo na naalagaan, hindi ka nakilala. Ikaw naman, umuwi naman ako araw-araw ah. At nandyan yung kapatid ko na nag-aalaga. Iba naman kasi kung ikaw sana yung nag-aalaga sa bata. Alam mo, kung hindi ako gagawa ng paraan, gutom ang aabutin natin. Celia, sapat naman ang sinasahod ko. Ikaw, kontento ka na ba sa sinasahod mo ha? Pasalamat ka. Dahil kahit papano, hanggang ngayon ay may hanap buhay ako. May trabaho ako. O pero nasaan ang ipon natin? Wala! Kaya ko ginagawa to dahil gusto kong makatulong sa'yo. Kaso nga Celia, yung bata eh. Iba ang nag-aalaga sa kanya. Hindi ka ba nahihiya dyan sa kapatid mo? Anong problema doon? Binibigyan ko naman siya ng allowance niya ha. Kaya huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kapatid ko.
Baka makahalata ng asawa mo sa relasyon natin. Huwag kang mag-alala. Walang malalaman yun. Mahirap na, baka malaman niya. Delikado tayo. Pati sa asawa ko. Paano nila malalaman? Pati mga kasamahan natin, hindi nila alam ang relasyon natin. Basta mag-ingat na lang tayo. Dapat lang kung ayaw mong maiskandalo tayong dalawa. Hoy, friend, huwag kang magagalit, ha? Ha? Bakit naman ako magagalit? Ano ba yun? May relasyon ba kayo ni Boy? May napapansin kasi ako sa inyong dalawa eh. Wala kaming relasyon. Uy, friend, huwag ka nang magkaila. Halatang halata kayo eh. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko nang tumigil na sumama sa inyo. Kaya lang, napamahal na sa akin si Dino eh. Sinasabi ko na nga ba eh. May asawa na kayo pareho. Malaking gulo yan kapag nalaman ng mga asawa nyo ang relasyon nyo ni Boy. Oo nga pero anong gagawin ko? Mahal ko na siya. Ano? Pero mali, Celia. Maawa naman kayo sa mga asawa nyo. Napag-usapan na namin yan ni Boy. Na ano? Kapag dumating na sa punto na bulgar na ang relasyon namin, lalayo na kami. Ano? Kaya mong iwan ang pamilya mo? Oo, mahal ko siya eh. Ewan ko ba, napasubo na ako sa kanya. Celia, pag-isipan mong mabuti yung gagawin mo kung sakali. Naguguluhan din ako eh. Pero bastang nasa isip ko, si Boy, di ko alam eh. Mahal ko na siya, kahit may asawa na siya. Ano? Napapadalos na yata ang pag-uwi mo ng gabi Celia. Malalayo kasi ang pinupuntahan namin. Kaya gabi na kung dumating kami sa bahay ng amo namin. Nakatulog na yung anak mo sa kain din sa'yo. O di pinakain mo na sana. Tapos na. Pinakain na lang kapatid mo. O yun naman pala eh. Celia, ano kaya kung tumigil ka na dyan sa pagsama-sama mo sa pagtitinda na yan? May hanap buhay naman ako Hindi pwede. Malaking tulong na rin ito. Pero, hindi ka ba nahihiya dyan sa kapatid mo? Allowance lang yung binibigay mo sa kanya. Baya ka naman, Celia. Naiintindihan niya. Kung bahala sa kanya, huwag ka na makialam. Ang sa akin lang naman sana, para maalagaan mo yung anak natin. Hindi pwede nga. Sayang ang kikitain ko dito sa pagtitinda. Sayang! Lagi akong nakikiusap, kuya, sa aking asawa na tumigil na siya sa pagsama-sama niya sa kanyang kaibigan na pagtitinda ng kung ano-ano sa mga bahay-bahay. Lagi na lamang siyang umuwi ng gabi, kuya, na hindi na yata siya nakikilala ng aming anak. Sapat naman ang sahod ko, kuya, para sila buhayin. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit ayaw niyang tumigil sa pagtitinda. Isang araw, kuya, ay Napansin mo ba ang manugang natin kanina, Susay? Bakit, Daniel? Abay, ang daming dala na nasa bag niya.
Mga paninda siguro niya. Ay, kasi di ba, inuuwi niya dyan sa bahay nila ang mga tinitinda nila. Eh, bakit yung isang bagay, ang laki, parang mga damit yung laman ng bag? Ano naman ang gagawin niya doon? Alangan naman na pati damit nagtitinda na rin siya. Eh, malay natin. Pero duda ako, Susa eh. Ano bang ibig mong sabihin, ha, Daniel? Ay basta, masama ang kutob ko. O ano, talaga bang nakahanda ka ng sumama sa akin? Oo, sasama na ako sa'yo. Wala bang nakakita sa'yo na umalis ka sa inyo? Nakita ko ng biyanan kong lalaki. Pero ang alam niya, mga paninda ko ang dala ko sa bag. Saan ba tayo magtatago, ha? Bahala na, basta lalayo tayo. Saan nga? Sa probinsya namin, sa Bicol. Sige, para hindi tayo matuntun ni John at ng asawa mo. Hindi naman kami kasal ng asawa ko eh. Papaano yan? Kasal kami ng asawa ko. Baka magdemanda naman siya. Eh, hindi naman nila alam kung nasaan tayo, di ba? Oo nga. Pero ang asawa mo, paano? Ni minsan, hindi ko siya isinama doon. Kaya huwag kang mag-alala. Inay, nakita niyo ba si Celia? Kaninang umalis siya? Ang itay mo ang nakakita. May dalang bag daw na malaki. Paninda niya siguro yun eh. Hindi, inay. Mga damit niya yun. Yung laman ng bag na dala niya. Ano? Bakit? Nag-away ba kayong dalawa? Ha? Hindi naman ho, inay. Bakit siya umalis? Saan siya nagpunta? Ewan ko ba sa babae yun, inay. Matagal ko nang nahahalata na may kakaiba siyang kinikilos. Hindi ko lang siya sinisita, inay. Anong dahilan kung bakit siya umalis at hindi nagpapaalam sa'yo? Inay, sigurado ako na sumama na yun sa ibang lalaki. Ano? Paano mo naman alam? Basta may kutob ako, inay, na may lalaki ang asawa ko. Paano ang mga anak ninyo? Sinong mag-aalaga? Nandun naman yung kapatid niya eh. Kaya lang, uuwi na rin yun kapag nalaman niyang sumama na sa ibang lalaki ang ate niya. Naku anak, ito na nga bang sinasabi ko eh. Nay, problema ko ito ngayon. Sinong mag-aalaga sa anak ko kapag nagtatrabaho ako? Huwag mo nang problemahin yan. Dalhin mo dito sa bahay ang mga anak mo at ako na ang mag-aalaga sa mga apo ko. Ano? Wala na si Celia? Oo, Tess. Baka may alam ka kasi ikaw yung matalik niyang kaibigan at laging kasama. Pasensya ka na. Kung hindi ko ito nasabi sa iyo noon pa. Bakit, Tess? Anong ibig mong sabihin? Sigurado ako na sumama na siya kay Boy. Yung kasama namin na driver. Ano? Ang walang hiyang babae yan. Nagawa pang sumama sa ibang lalaki. Ngayong may pamilya na siya. Pasensya ka na, June. Kung minsan, hindi ko nabanggit sa iyo. Wala kang kasalanan, Tess. Sadyang malandi lang sigurong babae yan. Hindi man lang niya inisip ang anak niya. Anong plano mo ngayon? Balak mo ba silang hanapin? Hindi ko pa alam, Tess. Hindi ko pa alam.
Tuluyan na kuya na hindi nagpakita ang aking asawa. At nalaman ko kuya sa kaibigan niya na totoo palang may lalaki siya at sumama na siya doon. Masakit kuya ang ginawa ng aking asawa. Nung una pinabayaan ko siya sa kanyang pagtitinda ng sabon-sabon sa mga bahay-bahay. Yun pala kuya, yung driver nila, doon pala siya sumama. Naaawa ko kuya sa aming anak. Imbis na siya yung nag-aalaga sa anak namin, pinaalaga niya sa kapatid niya. At ngayon kuya, tuloy na siyang umalis at nagtanan. Ano po bang dapat kong gawin kuya? Sana po ay matulungan ninyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, John. Alam mo, John, walang ibang dapat nasisihin dito kundi ikaw. Abay, alam mo na pala, nangyayaring ganyan, hindi ka lang sigurado, pero anong ginawa mo? Nanahimik ka lang. Ngayon, nung talagang makumpirma mo na talagang wala na siya at sumama na siya sa ibang lalaki, ano bang magagawa mo? Ayun ang problema ka dyan sa anak mo dahil walang mag-aalaga, dahil may trabaho ka. Uy, nandiyan naman yung nanay mo. Diba sabi naman niya sa'yo, aalagaan niya yung apo niya. Ang hindi mo lang nabanggit dito kung kasal kayo ni asawa mo, ni Celia. Kasal ba kayo o hindi? Kasi kung kasal kayo, abay, pwede kang magdemanda kung talagang ginawa niya, nagtalan siya ng iba. Magdemanda ka. Iba kayong lalaki may asawa rin at kasal din. Abay, sila makukulong na dalawa. Pero kung hindi kayo kasal, abay, huwag ka nang magkabol. John, hayaan mo na lang. Total, isa naman yung anak ninyo. Marami pa namang babae dyan. Pwede ka pang makahanap ng mas mabait o kaya matuwid na babae. Hindi katulad ni Celia na talagang ayan ako. Hayaan mo na. Importante yung anak mo nasa iyo. Palakihin mo na yung anak mo. Mag-focus ka muna sa trabaho para mabigyan mo ng magandang kinabukasan yung anak mo. Ngayon, kung sakaling dumating sa punto na talagang kailangan mo pang kumuha ng kapartner mo sa buhay, abay, maghanap ka ng babaeng matino. Yung pwede mong ipagmalaki, hindi gaya ni Celia. Na nakakita lang ng masigit sa'yo siguro, ayun, pumatol. Nung nangyari, iniwanan kang bigla. Nagdahilan lang sa mga pagtitindi na kung ano-ano. Huwag mo lang problemahin yan, John. Ang isipin mo ngayon kung paano mo palalaghin yung anak mo. At kung sakali man na bumalik sa'yo yung asawa mo at magsawa dun sa lalaki, abay, alam mo na siguro ang gagawin mo. Bakit mo pa siya tatanggapin sa ginawa niyang yan? Hindi dapat sa isang babae na basta-basta na lamang iiwanan ka ng ganyan na lang. Kung mag-isip ka, sabihin mo kung sasabihin mo na mahal mo siya, wala na akong pakialam dyan. Total, ikaw din ang may kagustuhan. Kung tatanggapin mo siya, wala akong magagawa. Sarili mo lang desisyon ang dapat mong sundin. Ito ay payo ko lang naman sa'yo kung pakikinggan mo. Bueno, yan na lamang siguro ang masasabi ko sa'yo, June. At naway, kahit paano, ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema.
Para mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.